today's vlog mga kumarites, ayan, magpapalit na ulit tayo ng sabon. So, kung matagal ka ng followers ko mga kumarites, itong si Beauty White Soap nga pala yung ginagamit ko. Hindi ko lang siya masyadong pinopromote, pero last year ito talaga yung ginagamit ko. Siguro parang April yun. Kaya magwa 1 year na kami ni Beauty White Soap. So hindi siya sponsored kasi hindi naman tayo sikat para sponsoran. Huy! Pero malay mo, mapansin tayo. Pero since nga nung nakilala ko nga si Beauty White Soap, hindi na ako nagpalit ng sabon. Nag-hoard nga ako nito ng 3 pouch. Hanggang ngayon nga meron pa. Napakatipid lang din kasi niyang gamitin. Ito rin pala yung ginagamit ko sa mukha at saka sa buong katawan. Ang ginagawa ko, bukod yung sabon sa mukha, tapos bukod nga yung sabon sa katawan. Itong sabon ko sa mukha is maliit na, kaya ilalagay ko na siya dito sa sabon ko na pangkatawan. Inilalagay ko nga pala siya dito sa mesh soap para hindi nga sayang. Para yung ultimo kaliit-liitan ay talagang masait. Tapos ito naman, ito yung bago natin bubuksan para may pangkuskus na ulit tayo sa mukha. Hindi nga pala siya madaling matunaw, kaya talagang magtatagal. So 10 times whitening na nga pala siya. Meron nga pala siyang ingredients na niacinamide, snail extract, tsaka sea buckthorn. So nagustuhan ko tong sabon na to kasi hindi ako kinakati. So isa pa nga, napaka-affordable niya, kaya nag-hoard nga ako ng 3 nito. At least matagal-tagal ko siyang magagamit. So pagkatapos ko nga palang maligo, syempre magbo-blower muna tayo. So ang blower ko lang naman is yung hindi naman sobrang tuyong-tuyo. Basta wag lang tumulo yung dulo, okay na. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog ng skincare routine. So ito pa rin yung gamit ko, Dermo Republic pa din. Ito nga pala yung toner nila, di-spray na nga siya at hindi mo na kailangan ng bulak. So pinapatuyo ko nga lang to gamit itong aking sunscreen. Yung electric pan ko kasi na mini na andoon sa tent. Nung November kasi nakalimutan ko siyang tanggalin doon sa loob ng tent, nakasabit. Tinatamad akong tanggalin at buksan pa yung tent, kaya ayan, di paypay na lang tayo ngayon. So pagkatapos ng toner, nagamit din ako ng serum ng Dermo Republic. So ito namang Dermo Republic, hiyangan lang din to. Para din sa mga ibang product, kapag kahiyang kayo, doon na kayo mag-stay. Huwag na kayo magpabago-bago ng product pag alam nyo namang hiyang na kayo. Kasi doon lalo matitrigger yung mga pimples nyo kapag pabago-bago kayo ng product. So ako naman, nagdadagdag lang ako ng moisturizer. So nung una, yung moisturizer na tinry ko, si Glad to Glow. So naubos na nga yung dalawa nun, kaya nag-order naman ako ng iba. So yung ino-order ko talaga yung napaka-mild lang talaga, kaya itong si Tendero yung nakita ko. Since nga pang baby siya, sobrang mild lang niya sa balat. Ilang araw ko na nga itong ginagamit, parang 3 days na. So nung unang try ko nito, nung unang gamit ko, mamantal yung mukha ko kasi ganun talaga ako kapag ka nagtatry ng product, lalo na kapag kauna pa lang. Pero pag nasanay na siya, hindi na siya namumula. So pa 3 days ko na nga siyang ginagamit, itong Tendero na moisturizing cream nila. So dinesign talaga to para sa mga baby. Pero kung feeling baby ka, katulad ko, edi pwede na rin sa'yo to. Charot. So napansin ko sa kanya, hindi malagkit, tapos napakalambot sa mukha. Yung pag piniselpisil mo yung mukha mo, malambot, ganon. At meron siyang ingredients na Centella asiatica na isa rin sa hinahanap ko sa mga beauty products. Kasi yung nagpapalighten ng mga balat natin, ng mga dark spot, ganyan. So since dinesign nga siya para sa mga baby, wala siyang amoy. So diba yung mga baby natin, kapag ka newborn pa lang, meron siyang mga parang pimples na maliliit. So ito yung nilalagay, moisturizing cream. Pero super konti lang para matanggal agad yung mga maliliit na pimple ng mga baby. Ang sunscreen naman na gagamitin ko ay si Hikari pa din, hindi pa rin ako nagpapalit. Ultra fresh na nga pala siya ngayon. So yung hipag ko nga yung girlfriend ni Dawen, di ba nasa abroad siya. Mabuti na lang, bago siya umalis, bumili siya ng isang box na ganito. Tapos yun nga, nagchat nga siya sa akin na ang mahal daw pala ng mga sunscreen doon, ng mga beauty products. Buti na nga lang daw nakabili siya ng isang box. Meron pa namang time doon na sobrang init. Yung isang box ata na ito, 10 ang laman. Kaya bago siya umuwi, hindi pa yun ubos siguro. So ang bilis lang kasi parang this year ata magbabakasyon na ulit siya dito sa Pinas. Kaya hindi nyo siya makikita sa vlog ko. So ayan, meron akong 2 pimples pero mabilis lang yan matuyo kasi nga gumagamit tayo ng Beauty White Soap. Tapos itong si Tendero naman, makakatulong siya para makapagpalighten nga ng mga pinagtaghiyawatan natin. Tapos ang gusto ko pa dito, malaki na siya at hindi ako mabibitin sa moisturizer. Doon kasi kay Glad to Glow, maliit lang siya. Siguro mga ilang buwan ko lang din siya ginamit tapos ubos na. Ito nga malaki na siya for 150 plus lang. So pagkatapos kong maligo, nakita ko tong mga bata. Meron nga pala silang napanalunan nung Christmas party, itong laruan na to, kaya lang walang battery. Kaya naalala ko, meron nga pala akong battery dito sa bahay, kaya ayan, lalagyan natin. Para naman itong mga bata ay may paglibangan para hindi na lang lagi puro cellphone ang hawak. So ito yung parang maze na meron siyang yung tawag dito, yung parang bakal na yung pagka napadikit siya itutunog. Meron din si Kurt, yun nga lang nung nilagyan ko ng battery, ilang minuto lang, wala na ulit tunog. Si Kuya Nash, meron din pala siya, kaya yung kanya yung nilagyan namin ng battery, kaya ayan, naglalaro yung dalawa. So akala nila madali lang, pero nung nagtry na sila, apakahirap daw. So sabi ko, kung sino mananalo, bibigyan ko nitong curly top. So walang kaso kung makailang try sila, basta kung sino yung mananalo. Kaya
lang, hindi talaga nila makaya kasi nga ang hirap daw. So wala ding nanalo, binigyan ko na lang sila ng curly tops. Nagugulat sila pag natunog kasi medyo malakas nga yung tunog niya. Ito naman si Keisha, yung anak na panganay ni Darwin. Ayan, dumiskarte na, nakatayo na. So kahit anong diskarte niya, tumutunog pa din. Kung titingnan mo nga, parang madali lang, pero mahirap talaga siya. So dito nga sa tabi nung pinagba-Bible studyhan ko, meron akong ikinabit na calendar. Tapos meron ako ditong sticky notes na kulay pink. Inilagay ko dyan yung lahat ng family members namin. Tapos inilagay ko dyan kung ano yung mga birthday nila. Kaya lang yung iba wala silang date kasi nga hindi ko alam. Alam ko lang yung month pero yung date hindi. So si Keisha alam niya. Kaya sabi daw niya kay Tito JM niya, lagyan daw yung kay Kayla, yung kay Pia, kay Basti. Mas marami palang may birthday ng March at saka ng August. So nalagyan na namin lahat ng date yung mga may birthday. Tapos syempre gagamit naman tayo ng Tendero na cologne. Kahit nga pala nasa bahay mga kumartes, gumagamit ako nito kasi gustong gusto ko talaga yung amoy niya. Yung kahit may allergy rhinitis ka, pwede sa'yo to kasi hindi ka babahinin. Sabi ko kay Keisha, sabihin niya sa akin kung anong amoy. Sabi ko kung mabango ba. Sabi niya parang hindi daw kasi amoy baby. Sabi ko, huh? Parang ibig niyang sabihin hindi siya yung pabango talaga na amoy na pabango. Kaya sabi ko, ano bang tawag dito? Hindi ba rin pabango? So hindi kasi siya yung pabango na pang matanda kasi nga pang baby nga siya. Dinesign talaga to sa mga toddler, sa mga bata, isip bata, charot. Sabi nga ni Silly Queen, naglalas lang daw to ng 3 hours. Pero nung nagpabango ako dyan, inamoy ko siya hanggang kinabukasan, naandun pa rin yung amoy niya. Pero hindi na siya yung amoy na amoy kagaya nung sa unang spray. Pero pag inamoy mo yung damit mo, naandun pa rin yung amoy baby niya. Kaya sabi ko, ito na yung gagamitin kong pabango kahit pang baby to. Si Kuya Nash, ito din daw yung ginagamit niya. At si Keisha umuwi sa kanila, kinuha tong sticky notes. Hindi naman daw niya kasi ginagamit. Kaya ayan, binigay niya sa akin. Nakita niya kasi yung mga sticky notes ko dito, ang dami. So yung mga sticky notes ko dito, iba't iba ng design, iba't iba ng kulay. So sa una lang naman ako ganun kapag ka nagustuhan ko. Pero pagka sawa na, ayan, hindi na ako na-order. Tas ayan, nag-order na lang ako sa Food Panda at yung asawa ko nga pala pinabibili ko ng ulam andun sa inuman. Panigurado bukas hindi na naman kami makakapamalengke niyan. So sabi niya mag-order na lang daw kami sa Food Panda at siya ang magbabayad. Kaya nag-order lang ako ng isang spaghetti at saka burger sa akin. Tapos si Kurt naman 1 piece chicken lang at saka yung peach mango pie. So hindi ko alam kung anong oras uuwi yung asawa ko, pero yun nga, kagabi nga umuwi na siya, alauna na. Kaya naman ako iyamot at talaga namang hindi na ako natutuwa talaga. Nung una okay pa kasi alas 10 pa lang. So sabi ko umuwi na. At pag hindi, sa labas talaga siya tutulog. Sa sura ko, hindi ko na chinat. Kung ayaw umuwi, di wag umuwi. Sa totoo lang, pagka ganun, nawawala na ako ng gana, nawawala na ako ng pakialam. So umuwi ka't hindi, bahala ka na sa buhay mo. Wala ganun talaga kung ayaw mong ma-stress at magalit. Kaya ayan, dinaan na lang namin ng kain ni Kurt. Pero deep inside, gigil na ako dyan kasi alam ko, hindi na naman kami makakapamalengke. At isa pa, paglasing nga yun, umiihi nga yun sa kama. Tapos ayun, mga banda mag-aalauna o mag-aalas 12 to, biglang narinig namin yung motor. Dumating na, kaya lang may mga kasama pa. Umuwi dahil dun sa kanilang pinag-inuman, wala na daw alak yung tindahan. Kaya ang ginawa ay mga dini pa nagdayo. So yung susi, kinuha ko sa labas. Kaya ayan, inila ko yung pinto. Pero binuksan ko rin naman yung pinto, mga kumartes. Sa kwarto pa din naman siya natulog. Buti na nga lang at hindi nag-ihi. So ang balak namin ni Kurt, kapag lasing na lasing yung papa niya, dito siya matutulog sa sala. Tapos kaming dalawa ni Kurt sa kwarto. So natatakot si Kurt baka ihian daw yung kanyang higaan. Kaya sabi ko, doon na lang kami sa kwarto, magtabi na lang kami. O diba, hindi pa mga nakontento, dito pa dumayo. Shoutout sa inyo, tuwang-tuwa ako.